good morning, good morning, good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning, start your day right. Huwag po tayong makakalimot una sa lahat na manalangin at magtagubilin upang tayo patnubayan sa atin pong mga paggawa. Mula po dito sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po makakasama naman natin ang ilan sa atin pong mga kapatid sa kabilang panig ng daigdig. Ito po ay sa ating mga kapatid dyan sa MCGI Curitiba, Paraná, Brazil Chapter. At kayo po ay babalikan ko mamaya para alamin sino ang ating mga aabutin at sasakluluhan dyan po sa dako ng Brazil. Keep on shining and keep on caring. At isang masustansyang madaling ihandang almusal po ang ipagkakaloob naman sa atin ngayon para ating matutunan kung paano ba ito ay inihahanda. Ang tawag po nila ay banana oat pancake. Paano itong ginagawa? Panoorin natin sa ating Cook It Right. Rise and shine mga kasambahay. Kung sawa ka na sa usual pancakes, we have a simple twist for today. Perfect to for dessert lovers na gusto pa rin medyo guilt-free na treat. And the best part, we only need 3 main ingredients to make this delicious and healthy pancakes. Kaya samahan niyo ko as we make our banana oat pancakes. Tara, magluto na ta! Let's cook it right! Just like that, luto na ang ating banana oat pancakes. Makasambahay, quick tip. Kapag overripe na ang bananas, mas matamis na sila. Kaya perfect for pancakes without adding extra sugar. At syempre, oats make you fuller, longer. Busog ka na, healthy pa. Kaya tara, the moment of truth, tikman na natin. At huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Winner. Winner ito sa mga dessert lovers, mga bata. Sa atin pong Wonders of Creation, sa kalikasan, may isang proseso na paulit-ulit na nagaganap. Ang pag-ikot ng tubig mula sa langit, papunta sa lupa at pabalik na muli. Paano nga bang gumagana ang tinatawag po na water cycle bilang paraan ng Diyos sa pagpapanibago ng tubig? Panoorin natin sa ating Wonders of Creation.
Madalas, tinitingnan natin ang ulan bilang abala sa ating mga lakad. Inirereklamo natin ang sikat ng araw dahil sa init na dulot nito. Pero sa totoo lang, every drop of rain and ray of sunlight is a vital part of our world. Hindi lang ito basta panahon. Ito ay bahagi ng water cycle o kung tawagin natin, nature's breath of life. The water cycle is described as the continuous movement of water within the earth and its atmosphere. Ito ay nagsisimula sa init ng araw. Kapag umiinit ang ating mga karagatan at ilog, ang tubig ay nagbabagong anyo. This is evaporation, kung saan ang tubig ay nagiging invisible vapor at umaakyat sa atmosphere. Kahit ang mga halaman ay sumasali through a process called transpiration, kung saan naglalabas sila ng moisture mula sa kanilang mga dahon. As this vapor rises and cools, nangyayari na ang condensation. Sa prosesong ito, ang mga water molecules ay nagsisimulang kumapit sa mga dust particles para bumuo ng mga ulap. These massive clouds serve as the sky's water tank. Kapag masyado nang mabigat ang mga ulap, gravity takes over. Ito ang precipitation, ang pagbalik ng tubig sa lupa bilang buhos ng ulan, snow o hail. Pagbagsak sa lupa, nahahati ang tubig into two pathways. Una ay ang runoff, kung saan dumadaloy ang tubig sa ibabaw ng lupa para punuin muli ang ating mga ilog at karagatan. Pero kasabay nito, nangyayari rin ang infiltration, wherein the water is soaked into the earth para punuin ang mga hidden aquifers or reservoirs. And just like that, the cycle is ready to start all over again. Water is essential to life on Earth. As humans, wala tayong kakayahang gumawa ng tubig. We only receive it from our natural resources. At ito ay posible nating nakukuha sa pamamagitan ng water cycle. Indeed, it's a masterful engineering of nature's balance. A divine blueprint. Isang patunay na sa bawat patak ng tubig, may disenyong kumikilos para panatilihin ang buhay sa ating mundo. Sa bawat sinag ng araw, may paalala na may Diyos na gumawa ng lahat. Ito ang wonders of creation. Salamat po sa Diyos. Nakakita na po ba kayo ng isang sanggol na naninilaw ang balat o kaya ay ang mata? Maaaring ito po ay sinyalis nga raw ng tinatawag na biliary atresia, isang kondisyon po sa atay na kailangang agad na mabigyan ng atensyon. Pero ano ba ito? At ano nga ba ang mga dapat na bantayan? Panoorin po natin sa ating Now You Know. Nating naririnig ang jaundice sa mga sanggol. Pero alam ba ninyo na kapag hindi nawawala ang jaundice, ay isa itong senyales ng biliary atresia? Pero ano nga ba ang biliary atresia? Ang biliary atresia ay isang rare na sakit sa atay ng sanggol kung saan ang bile ducts ay barado o hindi nabuo ng maayos, kaya hindi makadaloy ang apdo palabas ng atay. Dahil dito, naiipon ang bile at nasisira ang atay. Maaaring magpakita ng ilang sintomas tulad ng jaundice o paninilaw ng balat at mata na hindi nawawala, maputla o clay-colored na dumi, maitim na ihi, at paglaki ng tiyan dahil sa paglaki ng atay. Ilan sa mga test na maaaring isagawa para malaman kung ang sakit ay biliary atresia ay ang blood tests para sa liver function,
ultrasound o iba pang imaging tests, at liver biopsy kung kinakailangan. Kapag nakumpirma ang sakit, kailangan agad itong gamutin. Ilan sa mga maaaring gawin ay ang maaaring isagawa ang Kasai procedure para maibalik ang daloy ng bile. Sa ibang kaso, maaaring kailanganin ang liver transplant. Walang routine screening para sa biliary atresia, kaya mahalaga ang maagang pagpapatingin. Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professionals sa inyong lugar. Sa dami po ng distractions araw-araw, kung minsan ay nahihirapan tayong mag-focus at matapos yung mga mahalagang gawain. Pero paano nga bang makapagtatrabaho ng malalim at walang abala? Alamin natin ang basics ng deep work dito po sa You Can Do It. Ano ba ang deep work? Ito ay paraan ng pagtatrabaho na nakafocus ka lang sa iyong ginagawa. Walang distractions o anuman, kaya agad mo itong matatapos ng mabilis. Deep Work Basics is a concept popularized by Cal Newport, a renowned author and computer science professor at Georgetown University. It's the kind of work that improves your skills, creativity, and results. Ito ang mga basic tips upang makapagsimula. Eliminate distractions. Silence your phone, close extra tabs, and create a quiet space. Time block your focus. Huwag mag-multitask. Laging mag-focus sa dapat lang gawin upang makatapos ng mabilis. Set your schedule. Laging mag-set ng oras sa iyong gagawin para mas mapadali at organized ang iyong magagawa. Train your focus like a muscle. Practice makes perfect. Mahirap man sa umpisa, pero at the end of the day, masasanay ka rin. Rest. Give yourself a time to rest para hindi ma-burn out. Mas magiging focused ka at makakapag-isip-isip kung bibigyan mo ang sarili mo ng pahinga. Deep work isn't about being perfect or productive 24/7. It's about protecting your attention in a world that constantly tries to steal it. You can do it. Balikan na po natin ang ating mga kapatid dyan po sa lugar ng Curitiba, Paraná, Brazil. At ating alamin sino po ang ating sasaklolohan. Kasama po ang members ng Church of God International sa kabilang panig ng daigdig. Dyan po sa Curitiba, Paraná, Brazil. Magandang araw pong muli sa inyong lahat dyan. Rise and shine. Good morning, Kuya, at rise and shine, mga kasambahay. Ngayong araw ay narito po kami dito sa Curitiba, Paraná, Brazil. At espesyal ang araw na ito dahil kasabay ito ng ating Piyesta ng Diyos, Brethren Day. At bilang pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa, ang MCGI ay muling naglunsad ng MCGI Cares Activities, isang libreng outreach program para sa komunidad dito sa Curitiba. Nagkaroon kami ng libreng vital signs check, libreng masahe, libreng gupit ng buhok para sa mga kalalakihan, libreng dental service, at syempre, ang ating minamahal na pre-store. Pero bago natin alamin kung ano ang mga nangyari kanina, babati muna kami, Hermaus, in 3, 2, 1, MCGI Cares, MCGI Shine, Rise and Shine, Kuya! At narito po ang aming ulat. Isang special na araw ang naganap sa gitna ng lungsod ng Curitiba, Paraná, dito sa Brazil.
isang pagtitipon na nagpakita at nagparamdam ng pagmamahal na mula sa puso para sa kapwa. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Piyesta ng Diyos, Brethren Day ng MCGI, muling naglunsad na makabuluhang programa ang MCGI Cares, isang libreng outreach para sa komunidad. Sa araw na ito, mahigit 300 katao ang nagtipon-tipon, mga Brasilero, mga Pilipino, mga bata at mga matatanda, at lahat ay nagkakaisa sa iisang layunin, ang magmalasakit sa kapwa. Ang bawat isang libreng serbisyo ay dinisenyo upang mapagsilbihan ang pangangailangan ng puso at katawan. Nagkaroon ng libreng vital signs check kung saan mahigit sa 50 katao ang nagsuri. Ang ilan sa mga dumalo ay nagpunta rin sa libreng masahe at dental services, at sa loob lamang ng 3 oras, mahigit 20 katao ang napagsilbihan. Ang 3 MCGI volunteers na barbero ay nakapagbigay naman ng libreng kupit sa 16 na kalalakihan, samantalang mahigit 50 katao ang nakapag-avail ng mga libreng items sa pre-store, kung saan mahigit 400 items ang naibigay, kabilang na ang mga essential items tulad ng bigas, mantika, gatas at kape. Sa kabuuan, halos 150 katao ang naging benepisyaryo ng MCGI Cares activity sa araw na ito. At yan ang latest sa MCGI Cares activity natin dito sa Brazil. Yan po ang mga nagawa ng MCGI Cares dito sa Curitiba, Paraná, Brazil, sa tulong ng Diyos. At sa bawat serbisyong naibigay, bawat item na naiuwi at bawat ngiting nakita, malinaw na ang mensahe. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa paglilingkod sa kapwa. Irmãos, amor! Balik na po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Minsan pa, pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Keep on shining and keep on caring. Yan po ating mga kapatid dyan sa lugar po ng Curitiba, Paraná, sa Brazil. Sa atin pong viewpoint muli, isang issue ang ating itinanong sa ating mga kababayan kung sila ba ay naniniwala na mayroong langit at impyerno. Bakit? Pakinggan natin ang kanilang mga sagot. Alamin din natin kung ano naman po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na ito. Opinion ko po, naniniwala po ako na may langit at may impyerno kasi po naniniwala po kasi ako sa mga sulat sa Bible na meron pong langit na kapag gumawa ka ng mabuti, mapupunta ka sa langit, at kapag gumagawa ka ng masama ay sa impyerno. Yun lang po. Naniniwala po akong may langit po kasi nasa Biblia po siya, and then based from my mga experience po, pag may mga nangyayari po sa family namin, pag may problems po is nag-aano lang po kami ng mga prayers, ganun, tapos na parang nasusolve po siya, yung mga problems namin, ganun po. Para sa akin po. Salamat ko. Salamat. Tagpila po ng trapo din mo lang ga? Tagsing ko ra. Tagsing ko? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 40. Nagpila man ang trapo. Painching ko ra. Ako nakuha mo. Dili lang. Salamat ko. Salamat ko. Imbis na naglalaro pa sila, ngayon, mahirap buhay ngayon. Parang napipilitan silang tumulong sa magulang nila, magtrabaho. So, sa akin, naawa talaga ako. Kaya pag nakakita ko ng mga ganyan, hanggang sa makakaya ko,
Nagbibigay naman ako kahit paano. Siyempre, bilang isang magulang, naawa ko kaya sabi ko sa kasamahan ko, bigyan mo ng kanin at saka yung pansit, ibigay mo na yan. I-charge mo na lang sa akin kasi kawawa yung mga bata. Ayokong may nagugutom kasi siyempre, naranasan ko rin magutom. Kaya ganun, madali akong maawa sa mga batang ganun. Siyempre, tao lang din po tayo. Nakakaramdam po kami din ng malungkot at siyempre naranasan din namin ng maging mahirap. Hindi lang ang pagiging mahirap para hindi ka tumulong, sir. Dahil sa pagiging matulungin, sir, kindness is always the best judge, sir. And then, para sa akin, ang pagiging mabuti sa kapwa is isa yung key para magiging maayos ang lahat, sir. What if, anak ko mga anak din, wala bitay mo papang, pobre na good po ko, makabati, makapil po ko ba, kung sa ko lang nabati. Talagang bukal sa puso yung pagtulong kasi bata yun eh. Sabi ko, mainit pa ang panahon, samantalang mga anak ko nandun lang sa bahay. Humihiga lang sila, kumain, ganun lang. Sabi ko, kawawa naman yun, ang liliit pa nila. Naranasan ko rin kasi maglako noon eh. Ang hirap noon. Kaya sabi ko, para makauwi na sila, binili ko na yung yung basahan. Sabi ko, lahatin ko na para makauwi na sila, sabi ko. Tapos ayaw pa niyang ubusin, sabi ko, ubusin mo na. Sabi niya, titirhan daw niya ang lola niya. Sabi ko, huwag na, kainin mo na yan. Babalutan ko na lang yung lola mo. Naniniwala po ako na ang Diyos palaging tumitingin sa lahat ng ating ginagawa. Lahat ng kabutihan, nakikita ng Diyos. Siya na po ang marunong gumanti sa atin. Kaya, kahit po mahirap na, nahihirapan ka na, basta tumawag ka lang sa itaas, gagawin niya ang lahat. Pinagpapasalamat ko po sa Panginoon kahit kunti nakatulong rin kami, and then pinapasalamatan ko rin po ang Panginoon dahil sa araw-araw na pagmamalasakit niya sa amin at pagmamahal, binibigyan niya pa rin kami ng lakas ng loob para lumaban. Para sa mga viewers, hindi lang natin tinitignan ang katayuan ng isang tao para lang tumulong tayo sa kanila. Hindi mahal tumulong. Gawin natin yun sa bukal sa puso natin. Walang presyo, walang amount na itinakda ng puso. Bukal sa puso natin yung pagtulong. May higit na kaligayahan sa pagtulong kaysa sa pagtanggap. So kapag tumutulong tayo, mas masaya tayo. Sa atin po namang patuloy na pag-ikot para umabot sa ating mga kapwa-tao, kasalukuyan po ay mayroon tayong ginagawa ding medical mission sa Barangay Pantalan, Luma, Orani, Bataan. Nagpasimula na po ang ating registration kanina 5 in the morning. Tatagal pa po ito hanggang mamayang alas 9 ng umaga. At ito po'y open para sa lahat. Ano man ang inyong religion, ano inyong political affiliation, wika, lahi o kulay. Kung meron pong maipagsisilbi tayo, bukas po yan para sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. At makibalita tayo sa ating pong mga kapatid na nariyan ngayon sa Barangay Pantalan, Luma, Orani, Bataan. Good morning po sa inyo dyan. Kumusta po? Ano po ang balita? Rise and shine. Yes, good morning Kuya, and rise and shine po sa ating mga kasambahay na nakasubaybay sa atin ngayong umaga. Live po tayo mula rito sa Barangay Pantalan, Luma, sa bayan ng Orani, Bataan, kung saan patuloy pa rin po ang ating pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pag-ikot ng ating MCGI Clinic dito po sa probinsya ng Bataan. And gaya po na sinabi nyo kanina Kuya, 5 a.m. pa lamang po or alas 5 pa lamang po ng umaga ay nagsimula na po yung pagdating ng ating mga kababayan para agad na makapagpa-register dito po sa ating mga services or sa mga services po na i-avail nila ngayong araw. So kung makikita po natin, ito po yung ating registration
registration area ngayon, Kuya. Kasama po ang ating mga MCGI volunteers and staff na lagi po nating nakakatulong every Monday. Ayan, sobrang sipag po, ano? Talagang regular na po nilang ginagawa ito. And after naman po dito sa registration area, ay magproproceed po yung ating mga patients or yung ating mga kababayan dito po sa ating vital signs area. Diyan naman po kasama natin ang ating news and rescue team ng UNTV para po sila ay kuha na ng vital signs gaya po ng blood pressure, temperature, and other initial information po na kakailanganin ng ating mga doctors. And after that, ay pwede na po silang maupo at mag-proceed sa kanilang respective waiting area at iantay na lang po nila through the guide po ng ating mga kasama dito na staff or yung mga guest coordinators para po sabihan sila kung pwede na po sila mag-proceed sa ating consultation area with our doctors. And kung resetahan naman po sila ng kanilang gamot, ay hindi na po nila kailangang lumabas pa or maghanap sa iba't ibang butika dahil available po ang ating mga gamot mula sa ating MCGI Pharmacy. Ayan, for free rin po yan, libreng-libre. Sa mga ino-offer po nating services ngayong araw, Kuya, available po ang ating adult medical consultation, pediatric consultation. Sa atin pong optical services naman ay meron po tayong free eye check-up with free reading glasses, ang atin pong ECG and CBG. Meron pa rin po tayong dental services. At sa mga kababayan naman po natin na may gustong ikonsulta na legal matters, na mga ganyang concerns po, pwede po silang bumisita sa ating legal consultation area. And sa mga kasambahay naman po natin or sa mga kababayan natin rito na kalalakihan, meron po tayong isinasagawa ngayong free haircut o libreng gupit. Hatid po sa atin ng MCGI Barbers. And po, kasama po natin sila dyan. At hindi ko na rin po kakalimutan i-acknowledge pa ang mga kasama po natin dito na maliban sa ating MCGI volunteers, ang ating pong masisipag na medical staff and other people behind this medical mission po. And po, at ito pong medical mission na ito ay atin pong isinasagawa linggo-linggo tuwing araw po ng Lunes. At ang ating registration po ay open hanggang 9 a.m. Kaya po sa mga kababayan natin na malapit dito sa ating area, malapit po ito sa Barangay Hall ng Pantalan Luma, pwede pa po kayong humabol, lalo na kung meron po talaga kayong matagal nang dinaramdam or may gusto po kayong ipatingin. Mas mabuti po na tayo po ay kumonsulta sa ating mga experts or professional kesa po mag-self-medication po tayo. And muli po namin pinapaalala na lahat po ng services na ating matatanggap dito, maging ang mga gamot at pagkain, wala po tayong kailangang bayaran. At lahat po dito, gaya ng sabi niyo Kuya, ay welcome. Wala po tayong pinipiling lahi, reliyon, edad, or any group affiliation. Welcome po kayo dito sa ating MCGI Clinic. At kita-kits naman po tayong muli sa mga susunod pang MCGI Clinic updates dito sa Bataan. Sa susunod pong linggo or sa susunod pong araw ng Lunes ay nandiyan naman po kami sa Barangay Bayan, Orani, Bataan. Balik po sa inyo, Kuya. Again, sa inyong lahat, sa ating mga kapatid po dyan sa Barangay Pantalan Luma, Orani, Bataan, sa inyong pakikipagkaisa, pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa ating mga kababayan na atin po namang pinagsisilbihan, tuloy lang po kayo at yung mga iba pong maaari pang makahabol hanggang 9 o'clock pa po ang ating registration. Open po ito dyan po sa inyong dako. At salamat po sa lahat ng nakikipagkaisa sa ating mga kapatid. Keep on shining and keep on caring. Mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat. Yung impyerno po, doon po napupunta yung mga taong masasama na gumagawa ng masasama dito sa mundo natin. At ang pagkakaalam ko po kapag sobra na po ata yung masasamang ginagawa mo dito sa earth, parang doon ka na po mapupunta. Yun po yung para sa akin. Naniniwala po ako sa langit kasi po, di ba nga po may naniniwala din tayo sa Diyos. Kapag namatay tayo, di ba, mapupunta tayo sa langit. At sinabi din yan sa Bible. Kapag sa impyerno po, ibig sabihin ng impyerno is yung mga masasamang tao is napupunta sila doon. Well, personally po sa akin, na some part of me naniniwala sa langit talaga. Kasi di naman talaga natin alam kung anong mangyayari after kung namatay na tayo. So,
a huge part of me believes na if you really did good in this life, or you were true to yourself, or alam mo yung tama sa mali, alam mo yung ginawa mo in this life is just naman, you deserve to go to a place like that. And regarding naman sa hell, I don't think naman na hell is something as gruesome like what they mention in. Pero I do think na there's a place for each and every one of us when the time comes na we leave this place. Of course, when you speak of heaven, no disease, no old age, no problem, no hunger, no nothing. All you do is keep praising the Lord, and the Lord is within you. Feeling ko po mapupunta po sa langit kapag ka talagang tinanggap mo na truly and faithfully si God. Tapos mapupunta ka lang naman po pero I think po for me lang po wala din pong parang reason na mapunta po sa ibaba just because nakagawa ka ng kasalanan, kasi nga po nandyan si God. Basta maniwala ka lang ng buong puso, yun lang po. Ang paniniwala sa langit at impyerno ay matagal ng bahagi ng kasaysayan ng tao bilang paghahanap ng sagot tungkol sa buhay, kamatayan, at katarungan. Ayon sa psychology, ang ganitong paniniwala ay maaaring magbigay ng mas malalim na sense of purpose, moral responsibility, at pag-asa, lalo na sa panahon ng pagdurusa o kawalan ng katiyakan. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa langit at impyerno? Ang lahat ng sinasabi ng Diyos at ni Kristo, totoo. Wala kasing possibility na ang Diyos at si Kristo ay magsisinungaling. Basahin natin ang 1:2 ng Tito. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Basahin natin sa English. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Pag ang Diyos ang nagsasalita, lahat ng yon totoo. Nauunawaan man natin o hindi. Napiperceive natin ba o hindi. Totoo yon. Hindi ang ibig sabihin kung hindi mo naunawaan, hindi na totoo. Pag sinabi ng Diyos, siguradong totoo kasi ang Diyos ay hindi makapagsisinungaling. He is a God that cannot lie. So whatever God say is true. It is reality. Ngayon, isa sa sinabi ni Kristo ay ang impyerno, kung saan parurusahan yung mga taong masasama. Basahin natin ang 25:41 ng Mateo. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Meron tinatawag ang Panginoong Hesus na lugar na kung saan mayroong apoy na walang hanggan, sabi niya dun sa Mateo. Sabi niya dun sa mga taong masasama pagdating ng paghukom, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, pasaapoy kayong walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Anin ba yung apoy na walang hanggan na para sa dyablo at sa mga anghel at saka sa mga taong sinumpa? Nandun yung sa Marcos 9:43. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw, kaysa may dalawang kamay kang mapa sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. Ayun, kaya meron yon kapatid. Nasa bahagi ng salita ng Diyos yun, huwag kang maniniwala sa nagsasabi, wala naman kang impyerno. Nakasulat sa Biblia, may impyerno, apoy na walang hanggan, paparusahan yung masasama.
Tapos sasabihin, wala kang impyerno, ang Diyos ay kapag-ibig. Sinabi na nga ng Diyos, meron siyang nakahandang impyerno eh. Tandaan mo kapatid, yung impyerno, inihanda ng Diyos yun. Dalawa ang inihanda ng Diyos eh, Mateo 25:34. Kung magagayo'y sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. O yung kahariang mamanahin ng maniligtas, nakahanda na yun. Ngayon, yun ding apoy na walang hanggan, nakahanda na rin yun. Basahin natin ang 25. Uli sa 41. Kung magagayo'y sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So dalawa ang nakahanda, isang buhay na walang hanggan, na may kaharian ng buhay na walang hanggan, at pagkatapos meron namang isang apoy na walang hanggan, nakahanda naman sa mga sinumpa. Totoong-totoo sa Biblia yan kapatid. Yan ay aral ni Kristo na hindi dapat pag-alinlangan ng totoo sapagkat si Kristo at ang Ama ay hindi maaaring makapagsinungaling. Sa atin pong layunin na patuloy nating maipalaganap ang paggawa ng mabuti at ang pagpapadama ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao sa bawat pagkakataong ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Tom ka na? Bili tayo pagkain. Oh, wait ka lang dyan. Bibili muna ako. Ilang mo itag Jis na kanon? Jis? Oh. O sudan pot? Sudala mo, may 5. Wala mo itag Jis? Dila man, paingo lang na to eh. Mukhaon ka? Balot lang. Balot. Balot. Paingo lang na to. Nakaitag Jis na sudan? Nay, kanan. Kanan ron tayo kalisis. Ayo. Lama itag Jis na sudan? Andaw matag Jis. Sara. Huwag kanon po disa. Balot ra. Balot ra. Wala na. Lola naman na nagbantay sa amo. Dara na siya maganda. Kau siya? Ay, plato. Wala ba siya? Ha? Ikaw, isang pilit ka. Salamat, Col. Salamat, Col. Salamat. Pagpila po ng trapo din mo lang ga? Tag 5 ra. Tag 5? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 40. Nagpila man ang atra po. 25 ra. Wala ko ano. Dire lang, dire lang. Salamat, Col.
imbis na naglalaro pa sila, mahirap buhay ngayon. Parang napipilitan silang tumulong sa magulang nila, magtrabaho. So, sa akin, naawa talaga ako. Kaya pag nakakita ko ng mga ganyan, hanggang sa makakaya ko, nagbibigay naman ako kahit papaano. Siyempre, bilang isang magulang, naawa ko, kaya sabi ko sa kasamahan ko, bigyan mo ng kanin at saka yung pansit, ibigay mo na yan, charge mo na lang sa akin kasi kawawa yung mga bata. Ayokong may nagugutom kasi siyempre naranasan ko rin magutom, kaya ganun, madali akong maawa sa mga batang ganun. Siyempre, tao lang din po tayo. Nakakaramdam po kami din ng malungkot at siyempre naranasan din namin ang maging mahirap. Hindi lang ang pagiging mahirap para hindi ka tumulong, sir. Dahil sa pagiging matulungin, sir, is kindness is always the best judge, sir. And then, para sa akin, ang pagiging mabuti sa kapwa is isa yung key para magiging maayos ang lahat, sir. What if, inaanak ko mga anak, then wala ba tayong papang? Pobre na good po ko, makabati, makapil po ko ba, kung sa ko lang nabati. Talagang bukal sa puso yung pagtulong kasi bata yun eh. Sabi ko, mainit pa ang panahon, samantalang mga anak ko nandun lang sa bahay. Humihiga lang sila, kumain, ganun lang. Sabi ko, kawawa naman yun, ang liliit pa nila. Naranasan ko rin kasi maglako noon eh. Ang hirap noon. Kaya sabi ko, para makauwi na sila, binili ko na yung basahan. Sabi ko, lahatin ko na para makauwi na sila, sabi ko. Tapos ayaw pa niyang ubusin, sabi ko, ubusin mo na. Sabi niya, titirhan daw niya ang lola niya. Sabi ko, huwag na, kainin mo na yan. Babalutan ko na lang yung lola mo. Naniniwala po ako na ang Diyos palaging tumitingin sa lahat ng ating ginagawa. Lahat ng kabutihan, nakikita ng Diyos. Siya na po ang marunong gumanti sa atin. Kaya kahit po mahirap na, nahihirapan ka na, basta tumawag ka lang sa itaas, gagawin niya ang lahat. Pinagpapasalamat ko po sa Panginoon kahit konti nakatulong rin kami, and then pinapasalamatan ko rin po ang Panginoon dahil sa araw-araw na pagmamalasakit niya sa amin at pagmamahal, binibigyan niya pa rin kami ng lakas ng loob para lumaban. Para sa mga viewers, hindi lang natin tinitignan ang katayuan ng isang tao para lang tumulong tayo sa kanila. Hindi mahal tumulong. Gawin natin yun sa bukal sa puso natin. Walang presyo, walang amount na itinakda ng puso. Bukal sa puso natin yung pagtulong. May higit na kaligayahan sa pagtulong kaysa sa pagtanggap. So kapag tumutulong tayo, mas masaya tayo. Sa atin po namang patuloy na pag-ikot para umabot sa ating mga kapwa-tao, kasalukuyan po ay mayroon tayong ginagawa ding medical mission sa Barangay Pantalan, Luma, Orani, Bataan. Nagpasimula na po ang ating registration kanina 5 in the morning. Tatagal pa po ito hanggang mamayang alas 9 ng umaga. At ito po'y open para sa lahat. Ano man ang inyong religion, ano inyong political affiliation, wika, lahi o kulay. Kung meron pong maipagsisilbi tayo, bukas po yan para sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. At makibalita tayo sa ating pong mga kapatid na nariyan ngayon sa Barangay Pantalan, Luma, Orani, Bataan. Good morning po sa inyo dyan. Kumusta po? Ano po ang balita? Rise and shine. Yes, good morning Kuya, and rise and shine po sa ating mga kasambahay na nakasubaybay sa atin ngayong umaga. Live po tayo mula rito sa Barangay Pantalan, Luma sa bayan ng Orani, Bataan, kung saan patuloy pa rin po ang ating pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pag-ikot ng ating MCGI Clinic dito po sa probinsya ng Bataan. And gaya po na sinabi nyo kanina Kuya, 5 a.m. pa lamang po or alas 5 pa lamang po ng umaga ay nagsimula na po yung pagdating ng
ating mga kababayan para agad na makapagpa-register dito po sa ating mga services or sa mga services po na i-avail nila ngayong araw. So kung makikita po natin, ito po yung ating registration area ngayon, Kuya. Kasama po ang ating mga MCGI volunteers and staff na lagi po nating nakakatulong every Monday. Ayan, sobrang sipag po, ano? Talagang regular na po nilang ginagawa ito. And after naman po dito sa registration area, ay magproproceed po yung ating mga patients or yung ating mga kababayan dito po sa ating vital signs area. Diyan naman po kasama natin ang ating news and rescue team ng UNTV para po sila ay kuha na ng vital signs gaya po ng blood pressure, temperature, and other initial information po na kakailanganin ng ating mga doctors. And after that, ay pwede na po silang maupo at mag-proceed sa kanilang respective waiting area at iantay na lang po nila through the guide po ng ating mga kasama dito na staff or yung mga guest coordinators para po sabihan sila kung pwede na po sila mag-proceed sa ating consultation area with our doctors. And kung resetahan naman po sila ng kanilang gamot ay hindi na po nila kailangang lumabas pa or maghanap sa iba't ibang butika dahil available po ang ating mga gamot mula sa ating MCGI Pharmacy. Ayan, for free rin po yan, libreng-libre. Sa mga ino-offer po nating services ngayong araw, Kuya, available po ang ating adult medical consultation, pediatric consultation. Sa atin pong optical services naman ay meron po tayong free eye check-up with free reading glasses, ang atin pong ECG and CBG. Meron pa rin po tayong dental services. At sa mga kababayan naman po natin na may gustong ikonsulta na legal matters, na mga ganyang concerns po, pwede po silang bumisita sa ating legal consultation area. And sa mga kasambahay naman po natin or sa mga kababayan natin rito na kalalakihan, meron po tayong isinasagawa ngayong free haircut o libreng gupit. Hatid po sa atin ng MCGI Barbers. And po, kasama po natin sila dyan. At hindi ko na rin po kakalimutang i-acknowledge pa ang mga kasama po natin dito na maliban sa ating MCGI volunteers, ang ating pong masisipag na medical staff and other people behind this medical mission po. And po, at ito pong medical mission na ito ay atin pong isinasagawa linggo-linggo tuwing araw po ng Lunes. At ang ating registration po ay open hanggang 9 a.m. Kaya po sa mga kababayan natin na malapit dito sa ating area, malapit po ito sa Barangay Hall ng Pantalan Luma, pwede pa po kayong humabol, lalo na kung meron po talaga kayong matagal nang dinaramdam or may gusto po kayong ipatingin. Mas mabuti po na tayo po ay kumonsulta sa ating mga experts or professional kesa po mag-self-medication po tayo. And muli po namin pinapaalala na lahat po ng services na ating matatanggap dito, maging ang mga gamot at pagkain, wala po tayong kailangang bayaran. At lahat po dito, gaya ng sabi niyo Kuya, ay welcome. Wala po tayong pinipiling lahi, reliyon, edad, or any group affiliation. Welcome po kayo dito sa ating MCGI Clinic. At kita-kits naman po tayong muli sa mga susunod pang MCGI Clinic updates dito sa Bataan. Sa susunod pong linggo or sa susunod pong araw ng Lunes ay nandiyan naman po kami sa Barangay Bayan, Orani, Bataan. Balik po sa inyo, Kuya. Again, sa inyong lahat, sa ating mga kapatid po dyan sa Barangay Pantalan Luma, Orani, Bataan, sa inyong pakikipagkaisa, pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa ating mga kababayan na atin po namang pinagsisilbihan, tuloy lang po kayo at yung mga iba pong maaari pang makahabol hanggang 9 o'clock pa po ang ating registration. Open po ito dyan po sa inyong dako. At salamat po sa lahat ng nakikipagkaisa sa ating mga kapatid. Keep on shining and keep on caring. Mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Ito po naman ay naghahati rin sa atin upang kami patuloy na mag-anyaya sa inyo sa atin pong patuloy na ginagawang mass indoctrination. Nasa day 11 na po tayo mamayang gabi, 7 p.m. Tayo po ay nag-aanyaya minsan pa na ipagpatuloy po ninyo ang pakikinig ng pag-aaral ng mga
katwiran at doktrina ng ating Panginoong Hesus na atin pong binabasa naman sa banal na kasulatan. Kayo po ang magtimbang at kunin natin ng mabuti, atin pong ingatan at ating patuloy na isakabuhayan. Sa atin po namang segment na Rise and Shine, kami po ay nakakasama ninyo every Monday dito po sa programang Good Morning Kuya, alas 6 ng umaga. At nagpapatuloy pa rin po ang atin po namang mga public services sa ating serbisyong bayanihan Monday to Friday, 4 p.m. Samantalang ang atin pong mga charity centers ay patuloy din na nagsisilbi every Monday po. Kagaya ngayong araw na ito, ongoing po tayo dyan sa Valenzuela City sa number 22 T. Serrano Street, Marulas. At pagka naman po Martes sa Parañaque City sa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio. Pag Wednesday naman po, sa Quezon City, number 35, Reliance Barangay Nagkaisang Nayon. 5 to 9 pa rin po ang atin pong registration. Samantalang every Thursday, meron din po tayong operation sa ating Tagum City, Davao del Norte, MCGI Charity Center sa Acaso Compound, Barangay Apocon. Samantalang every Friday po, ang ating MCGI Clinic ay nakabukas sa number 141 E. Rodriguez Avenue, dyan po sa Marikina City. At sa Tuba, Benguet, maaari din po kayo dyan na magkapagsadya sa 3rd floor, Emerald Skyview Center, Barangay Poblacion, Aspiras. Alas 7 po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Samantalang ang atin pong diagnostic center, Monday to Friday, pari yung puntahan sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Yan po ay Lunes hanggang Biyernes. At this coming Monday, meron din po tayong medical mission gagawin sa Barangay Bayan, Orani, Bataan. At tayo po ay magsisilbi sa ating mga kapwa-tao dyan. Doon po sa mga nakapag-avail na po ng mga stubs para sa ating free store, maaari po kayo mag-claim dyan po sa ating MCGI building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Meron po tayo dyang free store. Doon sa mga merong stubs, pwede po kayo makapag-claim dyan ng Tuesday and Thursday, 9 in the morning to 12 p.m. Lahat po na yan ay libre. Wala tayong hinihintay na kapalit. Yan po ay ating ginagawa bilang pagpapahayag ng karangalan ng Diyos na ang Diyos po ay mabuti. Ang kaniyang kagandahang loob ay magpakailanman. Siya ang pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan at tayo po naman ay nagsisikap na sa awa niya ay maging maliit na kasangkapan upang ang kaniyang kabutihan ay makarating sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. On that note, iiwan po namin sa inyo ang isang awiting nagpapaalaala na may inihandang dakilang pangako ang Diyos para sa lahat ng susunod at sasampalataya sa Kanya. Para sa kanyang rendition ng awiting, kahit sa sulok lang, narito po si Sister Kay Alfaro Ramos para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Good morning. Sa sulok lang ng iyong paraiso, basta't ikaw ay kapiling sa panabay mo. Hindi sipat pagtitiis sa buhay lang ito upang itumbas sa kalwalhatian mo. Ay narinig sa iyong pagbabalik, 1,000 taon laging nasa isip. Abutin man ako ng aking pagpikit, asang inibihat sa iyong pagtindig. Pag-ibig siyang gabay sa tuwin ay
alay, ikaw ang patnubay sa aking paglalakbay. Laging nakantay aking kamay upang hindi mapalay sa iyong pagmamahal. Ang iyong paraiso, basta't ikaw ay kapiling sa pananabayan mo. Hindi sapat pagtitiis sa buhay ito upang itong oras sa kaluwalhatian mo. Ang ganti dahil ika'y mabuti, di ka nagkatay. Ano ang lahi? Ako'y kinundili, di mo pinili ang ay na pagpupuri ang mga isusumpi. Sa sulok lang ng iyong paraiso, basta't ika'y kapiling sa banal na bayan mo. Hindi sakit ang titiis sa buhay na ito upang itong bakas sa kalwalhatian mo. Hindi sapat pagtitiis sa buhay na ito upang maitumbas sa kalwalhatian mo. Itumbas sa kalwalhatian